Sabi nga may nagbabalik dito sa PTV, sa Pambansang TV, para ibahagi ang kanyang kwentong PTV. Isang very artistic at talented former employee ng ating network ang ating makakakwentuhan. Pero bago yan, panoorin muna natin ito. It's a small world, sabi nga nila. At tila literal na pinaliit na version ng Metro Manila ang ginawa ng isang dating traffic beat reporter sa pamagitan ng kanyang miniature diorama. Huwag niyong ismulin ang kanyang mga obra dahil kuhang-kuha niya hindi lang ang traffic kundi pati ang estilo ng mga kalsada sa EDSA. Mula sa mga lubak na daan, pasaway na driver, hanggang sa road constructions at mga tren at stations, lahat ay detalyado. Madetalye rin ang mga sasakyang inilalagay niya sa kanyang mga obra. Dahil ang mga model diecast na binibili niya, minomodify at pinipinturahan niya para maging hawig na mga nakasanayan nating makita sa kalsada. Tiyaga, talento, malikhaing isip at imahinasyon ang puhunan niya sa paggawa ng kanyang mga diorama. Ginagawa niya raw ang mga ito sa loob ng ilang buwan at linggo. Isa sa pinakamadetalye at matagal niyang proyekto ay ang television tower na kinuha niya ang disenyo mula sa tower ng ating network. Alam niyo ba na minsan siyang naging bahagi ng PTV? At isang experience niya dito sa naging inspirasyon niya sa kanyang sumikat na Metro Manila diorama. Kilalanin natin siya at alamin ang kanyang #kwentong PTV dito lang sa Rise and Shine Pilipinas. Kaya naman kasama natin live this morning and dating writer and segment host ng PTV na si Anjun Magnaye. Magandang umaga, Anjun. Hi, Welcome back Anjun. sa PTV. Na-miss ka namin. Magandang umaga sa inyong dalawa. Na-miss ko naman si Miss Diane Kerrer at syempre ang ating nag-iisang Chief Aldebenes at Jens. Na-miss ko naman. Siyempre, na-miss mo rin itong yung dating tahanan, itong naman. PTV. Pero nakakatuwa itong iyong mga ginagawa. In fact, dito, dala-dala niyo yung parang mga miniature vehicles. Go ahead, yes. May mga school service, taxi. At may mga PTV vans na iba't ibang mga logo pa. Yung inabot ko dati kung ano yan. Basically, yung dating livery nung ating OV van, tsaka kung ano, kasi yan yung yung pa yung seal ng People's Television back then na nagsimula ako. I started here in 2013 kasi, kaya ganyan pa itsura nung logo ng People's Television. Yes. Paano mo to na ma-modify? Anong ginagawa mo? So you buy yung mga miniature cars na and then pinipinturahan mo ng bago, ganun ba yun? Yes, basically I basically strip these items into into metal. So basically strip to metal, gagamit ka ng some sort of light chemicals to basically remove the old paint, and then you have to basically parang kotse. Parang so, malaking may primer, meron din siyang spray paint, etc. And then, dun sa mga parts na hindi mo modify, gagamit ka, you need to be resourceful, syempre, either Sintra board or illustration board. So, yan, basically, makakabuo ka na yan. Kagaya nitong hawak ko, ayan, nakikita niyo sa TV screen, yung iba, mga traffic, mga madalas na nakikita natin sa kalsada, school bus, taxi, and ito, kagaya nitong hawak ko ngayon, yung police mobile. Yes, syempre yung dahil taga PTV ako dati, ayan, kung nakikita niyo sa screen, yung mga OV van ng People's Television. Ayan, yung hawak ko ngayon, ito yung police mobile yan. Ang galing. Detalyado niya na. Sakto kasi dati kang traffic reporter dito. Ano talaga. At saka yung buong kalye na kaya niyang gawin rin di ba? Kabisado na rin natin Ano yung naging reaction ng mga tao nung nag-trending tong mga dioramas mo? Because I believe nung time na, I think pandemic yata na-feature ka pa sa iba pang mga malalaking mga programa. Nagulat ako kasi basically hobby ko lang talaga siya. And it started back when I was in elementary school. Elementary pa. My elementary years, nagsimula ako mag-modify ng mga or mangolekta pala ng mga diecast items. And then suddenly, yun nga, sa pagtagal ng panahon, nahon natin yung ating ating craft, and then hanggang sa yun, nakapag-modify na tayo ng iba't ibang mga sasakyan. And nitong pandemic, syempre wala mapaglibangan yung mga tao, nag-post ako ng mga situationers situationers talaga sa TV. Basically mga situationers na makaka-relate yung mga tao kasi na-miss natin yung traffic, na-miss natin yung gulo ng kalsada, na-miss natin yung yung paglabas-labas, pag-travel. And yun, nagulat ako, nag-trend siya, and ang dami naka-appreciate
nakakatuwa na ang daming nakaka-appreciate ng ganitong Kasi talento. talagang kita mo yung Oo. effort sa iyong mga, Yes. kumbaga, artwork na ito, sabihin natin, itong obra mo, Pero nasa bahay mo lang itong iyong mga collection na ito. Dapat ilagay mo ito sa museum. Tama. Ano bang balak mo? Kasi ang dami na rin itong iyong mga obra nito. Hindi naman sa pagano pero nasa 2,000 na halos yung aking miniature cars, no. Kasi kahit luma, basta classic yung itsura or maaring relatable sa atin, nasakyan ko na dati. So, ginagawan ko siya ng miniature version. Like, for example, kung pupunta kang Baguio, like this one, yan. Madalas ako mag-Baguio back Yan then, ang sinasakyan mo. Oo, taxi, di ba? Di ba? Pag pupunta tayo ng Baguio, Ang ayaw natin galing mo maglakad. We talaga. need to ride a taxi. So, I created a Baguio Ang galing, Baguio no? taxi, no? Well, alam mo, kanina nagkukwento kami ni Anjun, and sinabi nga niya, hindi siya nag-aral to actually make this. So, alam natin na it's a gift. Yes, yes. Oo, di ba? oo. Kasi considering hindi ka naman architect, pero nagagawa mo to yung kalsada perfectly, nagagawa mo. Kaya, anong tingin mo, saan mo hinugot itong gift na ito, Anjun? Kasi isa sa mga hindi ko natupad na pangarap is yung bukod sa tatlo yan maging ma-involve ka sa media, maging abogado or maging architect. Siguro yung pangatlo na maging architect. Yun yung hindi ko natupad. So basically, siguro dito nag-reflect naturally sa ang galing. sa talentong ito, yung paggawa ng mga miniature na nakikita mo sa TV. Kasi parang tinatranslate mo yung experience mo from from a medium na makakaunawa yung ibang tao na may sariling experience. Oo. din. So meron ka na sa land, meron bang water and air Medyo wala pa Meron tayong espasyo para doon. Masyadong malaki yung kakainin nun. Pero kung makakapagpundar tayo someday ng mas malaking lugar, di ba? Pwede nating gawin yun. Why not, Pwede nating diba? expand yung lungsod natin na maliit, hindi ba? Oo, itong mga gusto mga Yes. miniature na mga vessels naman, aeroplano, diba? Something to look forward. Sabi ko nga, pwede siya na mag-YouTube ng mga stories niya na, kasi ang ganda talaga nung lahat ng mga binuo mo Gaano sa bahay katagal mo. mo ginagawa to? Actually, usually yung isang ganito, depende siya kung nasa depende siya kung nasa mood ako Minsan kasi you just have to follow your mood. Kasi pag nasa mood ka, doon lumilitaw yung sabihin na nating creative juices mo. Parang inspiration. Usually Mga mga isang ganito, araw? mga 2 weeks. 2 weeks. Mga 2 weeks, meron mga isang linggo. Isang Ganun. ganito. Kasi mahirap magpatuyo ng pintura, lalo na kapag rainy season. Katagal. Talagang kailangan mong patuyuin siya ng matindi para hindi naglalapat yung mga daliri mo dun sa... Tama. Well, punta naman natin ng yung hashtag Kwentong PTV, Anjun. Anong pinaka-memorable experience mo dito nung nagtatrabaho ka sa PTV? Basically, simula nung naging production assistant ako hanggang sa nakaranas ako maging producer ng morning show for the Thursday. Yun yung huling assignment ko dito sa People's Television. Siguro hindi ko malilimutan yung mga makasalamuha mo yung mga taong hindi nakakasalamuha ng iba. Nakakapag-interview ka ng mga malalaking personality, you get to know them, kung sino sila sa likod ng camera at kung paano sila makitungo doon sa mga kasama nila. So, syempre, na-appreciate mo yung bawat mapapanood mo sa TV na hindi ganun kadali yung proseso para para mabuo, hindi ba? Yung from the pre-prod to post-prod, ma-appreciate mo yun And at the same time, sasaludo ka sa ginagawa talaga ng ating mga kasamaan sa media. Well, ngayon naman ay naglilingkod ka pa rin sa bayan kasi part ka pa rin ng isang agency ng gobyerno, ang Philippine Commission on Women, Yes. So, paano nakatulong yung experience mo dito sa PTV para sa iyong gitrabaho naman pa sa PCW? So basically, naiba lang yung ating naiba lang tayo ng bakod. So basically, nandun tayo sa kabilang bakod in which tayo naman yung gumagawa ng paraan kung paano tayo tutugon sa mga issue. Or doon sa kung paano natin i-communicate yung mga polisiya at advokasya na itinataguyod ng ating ahensya. At syempre, di ba, bahagi nun, dahil dati tayong taga-media, yung mga contacts na gagamit natin to somehow, expedite it,
para ma-promote natin yung mga advocacy and policies na itinataguyod ng aming ahensya. Nako, all the best sa Anjun sa iyong career. Yes. Alam kong marami ka pang mga gustong tuparin. At marami pa siyang gagawin na Oo, dioramas, totoo. di ba? Sa mga gusto makakita ng mga diorama mo, you have social media accounts so pwede nilang makita yung mga gawa mo. Meron ba? Yes, i-visit lang nila yung yung aking Facebook page. It's Anjun. Ayan. Tapos sa Instagram, Ajam0120. Sorry, medyo private na tao. Pero pwede niyong makita yung mga public albums ko doon sa aking Facebook page. Pwedeng magpagawa sa'yo. Ngayon, as Yung of now, tower hindi ng pa PTV. hindi pa siya kaya eh. Hindi pa siya kaya eh. Kasi wala pa tayong capability to mass produce. But we are doing our very best to actually expand our talent and to hone further our Naisip ko kasi parang gusto ko mapagawa craft. ng mga kotse ko kay Why Anjun not? para. Oo. Diba? Yak, Isang dosena yan. Mga. Yeah. Oh, yung tower ng PTV, nagawa mo na yun, Yes, nagawa ko na siya actually. Oh, ayan. Naku, nakakatuwa. And congratulations sa lahat Yes, ng iyong achievements. thank you very much at sa din. iyong mga And salamat. obrang ito. Yes. Talagang kamangha-mangha. Thank you very much, Thank Anjun you. Magnaya, sa pagbabahagi ng iyong talento Maraming dito. salamat, At Dayan. ng iyong Salamat. kwentong PTV.